Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda, partikular sa Eastern Samar. Naka-half-mast naman ang AFP kasunod ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa bansa. Ang detalye mula sa ulat ni Waywaya Makalma, live mula sa MDRRMC. Attorney, walang humpay ang paghahatid ng ayuda ng ating mga pamahalaan. Kabilang na nga rito ang Philippine Air Force na kung saan tatlong C-130 flights na ang dumating mula sa Eastern Samar. Kasama rito naghatid naghatid ng mga relief goods sa Eastern Samar ang Philippine Air Force. Kasama rin sa kanilang flight ang mga karagdagang police personnel sa lugar. Ayon kay Lieutenant General Roy De Veraturda, ang AFP commander ng Central Command, unti-unti na nilang naihahatid ang mga relief goods sa iba pang mga lalawigan na sinalantanga ng bagyo. Pinabulaanan naman ni Undersecretary Eduardo Del Rosario ang mga reports na lumalabas ukol sa mga taas na mga nasawi sa ibang media outfits dahil nais lamang tiyakin nga ng NDRRMC na hindi dumodoble ang bilang ng mga nasawi kung kaya't maingat sila sa mga paglalabas ng mga detalye. Ang kanilang nakakalap na impormasyon ay nagmumula pa sa lokal na pamahalaan na naging biktima rin ng kalamidad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Yung figures natin ng casualty ay nanggaling sa local government units. Yun ang inireport sa atin officially at yun ang kinukuha natin. Kasi kapag kinuwenta natin lahat yung inireport on the ground, baka magkaroon ng double or triple counting at sumobrang dami yung ating inireport. So we are only getting reports coming from local government units. Attorney, dagdag pa ni Del Rosario, hindi tuluyang bumaksak ang pamamahala sa Eastern Visayas. Upang matugunan ang kakulangan ng mga kawani sa iba't ibang ahensya, ay nagpadala ng karagdagang empleyado mula sa national government, gaya ng DSWD, DILG, DOH, Police, Sundalo at iba. Samantala, sa kabila ng lawak ng pinsala ng idinulot nga ng bagyong Yolanda, ay may ilang masasamang elemento ang nanamantala sa gitna nga ng kalamidad. Ayon kay Colonel Joselito Kakilala, ang commander ng 903rd Brigade ng Philippine Army, nakasagupan nila kaninang madaling araw ang grupong CPP-NPA sa Barangay Balocaway, Matnog, Sorsogon. Anya, nagsasagawa lamang sila ng clearing operations sa lugar upang tiyakin ang seguridad ng kanilang nakasagupa ang 15 NPA. Dalawa ang nasa wing commander ng NPA na kinilalang sina Kaabel at alias Win, at isa naman ang sugatan sa kanilang panig. Wala naman naiulat na nasawi sa panig naman ng militar. Nakarecover din ang militar ng mga matataas na kalibre ng baril at IEDs. Dagdag pa ni Kakilala, ang misyon ng grupo ay mahinto ang pagdadala ng relief goods mula Bicol Province na patungo ng Samar at Leyte. Kaya naman kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang ginawa ng grupo. Mula pa kahapon ay naka-half-mast na ang bandila sa lahat ng kampo ng militar sa bansa. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief Public Affairs Office, nais lang nilang ipahatid ang simpansya ng buong kasundaluhan sa ating mga na nasa lantangan ng bagyo. At kanina nga kinumpirma ni Colonel Zagala, maging sila ay nalagasan dahil nga sa bagyo, at dalawa nga ang nasawi at 4 na sundalo ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon dahil simula nung nahagupit nga sila ng bagyong Yolanda dyan nga sa Tacloban City. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief Public Affairs Office. Because of the onslaught of Typhoon Yolanda and there's a lot of devastation that happened, the areas affected. The Armed Forces of Philippines, in its own way, put our flags at half-mast as a way to sympathize with the victims in the pain and peril that they're feeling at the moment. So this symbolizes our sympathy towards them. So when did you... Wala naman nabanggit si Colonel Zagala kung kailan nila ihinto nga ang half-mast sa lahat nga ng mga kampo ng militar. Gayunpaman, titiyakin muna nila ang normalcy at resiliency nga sa Eastern Visayas bago nila itaas sa normal or bago nila tanggalin ang half-mast nga lahat ng mga bandila nga sa
Opo. Ang attorney kanina nga mula alas 11 hanggang alas 4 nagsagawa nga pa rin ng closed door meeting. Ang lahat ng ahensya mula sa kasama nga or kasapi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ay pinangunahan ni Undersecretary Eduardo Del Rosario. However, hindi nagpa-unlock ng panayam ng medyo ganong kahaba si Undersecretary Del Rosario dahil kinailangan niyang pumunta sa Malacanang upang dahil nga ipinatawag sila para sa isasagawa ng meeting. At ayon nga sa huling datos nga ng NDRRMC, this is as of 10 a.m. Nananatili pa rin sa 1,774 na individual ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Yolanda, habang 2,487 naman ang mga sugatan at 82 ang nawawala hanggang sa ngayon. At attorney, yan ang pinaka-latest update mula rito sa tanggapan ng NDRRMC. Maraming salamat, kasamang Waywaya Makalma.